Hi mga kabalda, this is Clara Ambisyosa. So for today's video mga kabalda, isi-share ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ng aking Norwegian fiancé. Nagkakilala kami ni Thomas mga kabalda, which is my fiancé, sa dating app. Ang dating app na yun mga kabalda is Tinder. Ayan. 4 years ang gap namin mga kabalda. So, nagkakilala kami sa may Tinder app. I remember 10 p.m. June 27, 2023. Bago ako nag-open pala mga kabalda ng Tinder app, humingi pa pala ako muna ng sign, parang ganun na kapag may makikita ako, pag may makachat ako doon sa Tinder app na medyo okay, open ko pa rin yung Tinder app ko. Pero kung wala, i-uninstall ko na, tsaka, ayun na, mag-apply na lang ako ng work sa Japan or sa Taiwan. Yun yung yun yung plano ko. Kung may makilala ako na AFAM, edi doon muna tayo sa AFAM. Charis lang. Di ba? Tapos, yun mga kabalda, edi, nag-send ako ng heart kay Thomas. So, habang nag-send ako ng interest kay Thomas, chinek ko yung profile niya, binasa ko, isa daw siyang teacher, ganito yung height niya, tapos itong edad. Kasi makikita niyo yan mga kabalda. Sa mga nagti-Tinder diyan, alam niyo na kung ano yung minimin ko, yung bio page, parang bio page ba yun? Or basta parang ganun. Mga details niya, makikita niyo kung saan siya nakatira. Nilalagay rin kasi yan ni Thomas kung ilang miles ang layo namin sa isa't isa. From Philippines to Norway, parang ganun. Tapos ngayon mga kabalda, nag-send ako ng interest sa kanya. Tapos siya rin, nag-send din siya ng interest. So, ako ng interest, nag-send siya ng interest. Ngayon, nag-match na kami. Nag-match kami, tapos, view niya yung profile ko, and then, nag-send siya ng message. Nag-send siya ng message, mga kabalda. Si Thomas, sabi niya, hi. Tapos sabi ko din, hello. Hanggang sa yun, mahaba na yung message. Saan ka nakatira? Makikita niyo naman doon sa may profile ko na Philippines ako, sa ganito, ganyan. Pero yun pa rin, nag-ask pa rin siya ng question. Ngayon, edi mahaba na yung mahaba na yung conversation namin. So, hanggang sa natulog na ako. Ang gusto ko kasi kay Thomas na first na chat namin doon sa Tinder kasi mabilis siya mag-reply. Tapos ngayon, ang tanong niya, what are you looking here in? Ganito, ganyan. Basta ganon. Ay, naku mga kabalda. Tapos sabi ko, I'm looking a serious relationship. Ganon, lead to marriage. Parang ganon, sabi ko sa kanya. Tapos ayun, nagtatanungan kami kung ilang years ka nang single. Ganito, ganyan. Tapos, saan ka nakatira? Ang maganda nga kay Thomas, mga kabalda, is, siya ba, mabilis siya mag-reply. So, ay, naku, sabi ko, bonggang lalaki to. Kasi, timing din kasi mga kabalda, sa atin kasi, ang start ng work ko kasi mga kabalda before is 11 p.m. So, ngayon, pag 11 na, andyan na yan siya sa bahay niya, or minsan, 15 minutes late, siya umuwi kasi 'di ba 7 hours yung namin ng pagitan ng pag summer sa may Norway 6 hours ang pagitan ng oras natin, advance ang Philippines sa Norway. Tapos pag winter, advance ang Philippines ng 7 hours. So ayun lang mga kabalda, maganda kasi yun nga okay yung aming time. So, marami kaming time na mag-usap. Kahit na may work ako. So, ayun mga kabalda, edi nagchat-chat na kami. Nagchat-chat na kami. Sabi niya, do you have WhatsApp? Ganun. Do you have WhatsApp? Tapos sabi ko, yeah, I have WhatsApp. So, gusto mo ba na doon tayo magchat-chat sa may WhatsApp? Tapos, ayun na, nag-chat na kami doon sa may WhatsApp. So, ayun na, marami na kaming mga tanong-tanong, ganyan-ganyan. And then, curious ako mga kabalda. Tapos, ang accent ko pa noon dati mag-English-English kasi California accent. For the go! For
For the go talaga mga kabalda. Pero ngayon, accent ko parang kasi, di ba, call center, tapos yung mga accent-accent na ginagaya ko lang is yung mga client namin taga California. Though, ano lang gid ba? Basta yun, mga ganun, mga kabalda. Natatawa ako sa mga English ko. Ngayon, ano na, una-una pa, hindi pa pala kami tumawag noon, mga after 3 days pa. Tama-tama noon kasi nagbakasyon siya sa nanay niya sa Trondheim. So, doon siya sa may... Pero nagsisend na siya ng mga pictures. Hindi siya nagsisend ng selfie, mga kabalda, mga pictures sa mga dagat, ganito, ganyan. Tapos, ayun, humingi ako ng selfie niya kasi curious nga ako, 'di ba? Tapos pagkaalam ko pa talaga mga kabalda na nanggaling siya sa Norway. Research agad ako about sa Norway, ganito ganyan. Research agad ako ano bang makikita diyan, ganyan na lugar para may matanong ako sa kanya ba na ganito ganyan. Tapos ayun, naghingi na ako sa kanya ng humingi na ako sa kanya ng humingi na ako sa kanya ng picture, selfie. Kasi pupunta sila sa cabin nila ba? Malayo pa, kailangan pa nila magbarko. Kasama niya si nanay niya. Tapos ngayon, ang sabi niya sa akin, nag-take daw siya ng pictures. Mga ilang beses pa daw siya nag-take ng pictures, tapos pinili niya para lang ma-send sa akin. Ay, ambot na lagad. Tapos sabi ko, wow, you are so handsome, mga ganon. Hindi pa kami nun mga kabalda, hindi pa kami nag-uusap nun via call ha. Kasi nahiya nga siya sa boses niya kasi parang high pitch daw na parang babae, parang ganon ba. Yung boses niya. Ako naman, pagka galing doon, sabi niya, I need to drive first. It's because ganito ganyan. Punta na sila ng cabin niya kasi papasok na sila sa may sa barko. Habang sa barko siya, nagsisend pa rin siya ng mga pictures. Tapos doon na sila sa cabin nila. Nag-send na siya ng tinor niya ako sa may cabin nila. Hindi yung tinor na na video call, hindi mga kabalda kasi nga nahihiya siya. So ngayon nag-take siya ng video. Walang voice ba? Video lang. Sabi ko, tapos curious ako sa voice niya, curious din ako sa height niya, basi bala o pandak or pandak, tapos ang English niya is what is your name? Parang ganon ba? Kasi meron din kasing Amerikano na ganyan ganon. So, curious talaga ako mga kabalda. Maganda yung cabin nila mga kabalda. Nagsisend pa rin siya na-remember ko, nagsisend pa rin siya ng pictures. Tapos ngayon, curious pa rin ako hanggang sa umuwi na lang sila. Hindi pa kami nagve-video call. Sabi ko, can I call? Sabi ko, can I call? Tapos naglabas ang natin ba? Ang California accent. sabi ni Thomas ngayon, sabi niya, ang accent mo before is California accent. Anong nangyari ngayon? Filipino accent. For the char lang yun mga kabalda. Siyempre, para sabihin na fluent tayo mag-English kahit na bodo-bodo tayo ba. Yun na mga kabalda. So, ngayon mga kabalda, na kami, tumawag, sabi niya, wait, kasi nga, kinakabahan na daw siya, kasi tatawag ako, okay, you can call, sabi niya, lumabas siya, tapos nag-call ako, tapos, pag narinig ko yung boses niya, oh my God, ang galing niya mag-English mga kabalda, with accent and everything, ang ganda mag-English si Thomas. Tapos ngayon, oh my God, sabi ko talaga, habang nag-usap kami, ang ganda pala ang boses niya ang ganda niya mag-English. Grabe, ganon. Tapos, na ako, parang ay, okay to. Parang ganon ba? Ay, okay to. Tapos single pa. Pero, ito mas, parang na siya, parang hindi mo pa masasabi na parang may gusto ba siya o Pero, mabilis talaga siya mag-reply. Ngayon,
Eh, di doon na kami sa may, di ba, sa may Tinder na kami nagkakilala. Eh, di, ayun na, umpisa ng tawag namin, yung tawag namin mga kabalda, umpisa nun, everyday, as in, everyday, everyday na kami nag-uusap ni Thomas. So, ang minimum lang na usap namin ni Thomas everyday is nasa 3 hours. Everyday yan mga kabalda, as in, hanggang sa nagkita kami ni Thomas. So, ayun na mga kabalda, masasabi mo talagang green flag kasi no excuses. Magsabi lang siya na busy pa, mamaya na ako mamaya na ako mag-chat sa iyo ha. Yan, ganyan, mamaya na ako ini-inform niya ako, tapos kapag may meeting sila sa school, ini-inform niya ako na mamaya pa ako uuwi, ganitong oras ako uuwi kasi may meeting kami. Ganun. May ano na kami, parang nagkagustuhan na kami mga kabalda, no? Nagkagustuhan na kami dalawa ni Thomas. So, August 18 na naging kami ni Thomas. August 18, 2023. Naging official kami kasi one day, nag-uusap na kami noon, parang nanligaw-ligaw na siya, mga ganun. Tapos, parang feel ko na kami na parang hindi pa kasi wala pang official. Iwan ko lang sa mga ibang sa ibang mga um, ibang mga foreigner. Kasi ibang mga foreigner kasi hindi sila nagsasabi na tayo na ba, ganito, ganyan, hindi. Pero ito kasi si Thomas na to, gusto niya kasi na magiging official. Tsaka, ayun nga, one time, nag-ask siya sa akin, si Thomas, na, parang, feel mo talaga mga kabalda ba, kikilig-kilig, kuha ka na that time, kasi nga, nagsabi siya sa akin na, nagsabi siya na, you know what, sabi niya, nag-ask siya, pero nag-ask siya na parang, nanginginig ba siya, na parang, kinakabahan si Thomas. Nafe-feel ko na talaga kasi parang iba yung topic na may sasabihin daw siya sa akin. Pero parang feeling ko na yun na gusto niya na ako magiging girlfriend. Parang na siya ba, mag-i-official na ang relationship namin. Yun nga, August 18, nagsabi na siya na, you know what, may feelings ako sa'yo, gusto kitang magiging girlfriend, can you be my girlfriend? Maging official na maging tayo na. Ayun na, and then, nagsabi pa siya na, mabilis ba ako para magiging girlfriend kita? Ganun. Mabilis ba ako? Or sabihin mo lang na mabilis ako pero gusto ko kitang magiging girlfriend. Parang ganun. Basta yun ang pagkakaintindi ko na sinabi niya. So, sabi niya, ano ba tayo? Ikaw ba? May nafe-feel ka rin ba sa akin? Yun ang sinabi niya mga kabalta. Sabi ko, you know what? We are on the same page. We are on the same page. Tapos, tapos nagiging official na, naging kami na, in our relationship na kami, August 18, 2023. Tapos, nag-post kami sa, di ba, naging kami na, August 18. Tapos may mga pa ako na, ay, baka si Thomas, baka may iba pang babae, may mga ex-girlfriend pa to na ganito, ganyan. Hindi lang, kahit na in a relationship na kami, parang hindi ako, convinced ba na ganun. Kahit na araw-araw kami na tumatawag, pagkatapos ng work niya, ganun mga kabalda. So, sabi ko, parang, ay, baka mag-trust na naman ako sa lalaking ito, LDR pa naman, baka baka maulit na naman na magka-break na naman kami. So, parang hindi pa ako masyadong serious that time. Kasi nga may mga pa ako na, ay baka maghiwalay din kami nito, ganon yung isip ko ba. Sabi ko, sige lang, go with the flow, sabi ko lang. Tapos ngayon mga kabalda, ayun na, siya nung naging nag-September or October ata yun, baka, ay kailan ba yun? October or
October or September, basta mga ganun, late na kami nag-post sa Facebook. Nung nag-post na sa Facebook mga kabalda, doon pa lang ako na-relieve. Kung hindi niya sinabi sa akin mga kabalda na mag-post kami sa Facebook na official, na in a relationship kami. Kasi sa friends niya kasi mga kabalda, isa lang ang nakakaalam na may girlfriend na siya. Ang best friend niya. So, ngayon mga colleague niya, sister niya, brother niya, hindi pa nila alam na may girlfriend na si Thomas. So, ayun na nga. Pero sa akin, syempre, alam na ng pinsan ko. Ng pinsan ko, nanay ko. Sinabi ko na may boyfriend ako. Ganon. Tapos, yun nga mga kabalda, nag-post na kami sa Facebook, maraming na shock. Kasi nga is, akala nila wala akong boyfriend. So, di in a relationship na kami, marami nang nakaalam. So, ngayon, di patuloy pa rin, always pa rin kami nagbe-video call every day. At, no, at ganun mga kabalda, di November, birthday ko, ganun pa rin, video call hanggang November pala, may, yung, anong tawag nun? Parang may sale ba sa kanila? Basta, may mga sale, parang ganun. Tapos binilhan niya ako ng winter jacket. Yung winter jacket na na sinusuot ko mga kabalda, 2023 niya pa yun binili. Kasi nga, sa isip na niya na pupunta ako doon sa may Norway. Gusto niya ako mapuntahin dito sa Norway. So, ayun, pagka December, nagpaplano na siya na magkita kami. So, naplano siya na June na naman. So, pag June kasi mga kabalda is summer. So, 1 month and 1 week silang walang pasok. So, nagplano siya. Tsaka bumili siya ng ticket mga January na going from Norway to Philippines. So, ayun mga kabalda. Na bumili na siya ng ticket. Nakakuha na siya, ng ticket. Mga back and forth na. So, at saka nakakuha na rin siya ng Airbnb. Ayun. At nagkita na rin kami. So, kasabay ko pala nag-meet, no, kay Thomas. Ang pinsan ko, ang fiancé ng pinsan ko. Si Pinky, si Cha-Cha, at si nanay ko. So, apat kami. Apat kami ang nag-meet kay Thomas. So, ayun. So, habang nagbe-video call kami ni Thomas, yan, pinakilala ko din naman si Thomas kay nanay ko. At ayun nga mga kabalda, nag-meet na kami ni Thomas. Ang key lang mga kabalda, no, na para magustuhan ka talaga ng foreigner, or tip lang talaga mga kabalda, huwag kayong magdrama-drama sa foreigner nyo na boyfriend, kung boyfriend nyo na, at never kayong mag-ask ng money. Just like for an example, no, mag-meet, halimbawa, hindi naman sa mag-meet, halimbawa mag-offer siya na, na bigyan ka ng pera, huwag kang magsabi na, oo, sige, wala kasi ako kaming ganito, ganyan. Mga kabalda, huwag niyong gawin yan. Kasi parang tinetest lang kayo yan ng foreigner boyfriend niyo na kung kakagat ka doon sa pain nila. Masasabi yan na, ay mukhang pera ata itong babae na to. Ganito, ganyan. So, yun ang na-learn ko mga kabalda. Don't ask anything. Kasi 'di ba, meron kasing mga foreigner din na una pa lang na chat nyo, bibigyan kita ng ganito, ganyan. Tapos sabihin mo, oh sige, ito yung address ko, ganito, ganyan. Tapos bigyan mo ng pera, ito yung PayPal ko, ganyan. Mga kabalda, never do that one. Ipakita mo sa kanila na strong, independent woman ka. Kahit na wala ka ng pera, pakita mo pa rin na strong, independent woman. Kasi dyan nila makita na, okay pala itong babae na to. Kahit walang lalaki sa buhay niya, kayang-kaya niya. Parang ganun.
Yun mga kabalda. And then, ayun nga, huwag kayong magpabebe, yung magdrama-drama sa ano, kasi ayaw nila yan mga drama. Marami na nga sila, independent nga sila, di ba mga kabalda? Meron din silang work, stress din yan sila sa work, tapos dagdagan mo pa. May kanya-kanya tayong problema sa buhay, so wag na tayong magbigay ng, or magdagdag pa ng problema sa isa. So, intindihin na lang ang bawat isa. Ganon. Tapos maging happy lang kayo. Kung may problema man kayo, pag-usapan yung dalawa. Sa amin ni Thomas, wala naman kaming problema. Kasi, ewan lang, parang puro na lang tawa. Wala pa naman kaming na-encounter sa LDR namin na problema. Tapos, ang ginagawa pa namin ni Thomas is every weekend, binibigyan niya ako ng account niya ng Netflix. At doon kami nagsispend ng time sa Netflix. Minsan kasama ko si nanay ko, nanonood kami ng Netflix. Kasama si Thomas. Di ba masaya? Yun yung quality time namin mga kabalda. Kaya parang hindi namin inisip na matagal, na ganito, ganyan. Hindi, parang wala lang, parang go lang, parang ang bilis lang. Kasi mga kabalda, kung para talaga sa'yo ang lalaki, para talaga sa'yo kahit ano pa yan. Dati mga kabalda, no, single ako, tapos magsabi ako kay Lord, na Lord, pwede ba kahit ayaw nyo sa ganitong lalaki, bigay nyo na lang sa akin, parang gano'n, di ba parang pangit naman. Kasi dapat talaga ipag-pray mo. Ayun mga kabaldang love story ko kay Thomas. Ayun at 'di ba doon lang kami sa may Airbnb, nagkita na kami. Tapos pagkatapos pala ng Airbnb, tapos bumalik na naman siya ng ano. Ito pa pala mga kabalda. Bago kami na-engage mga kabalda. The first meet up namin sa may airport. Bago kami na-engage mga kabalda. Pumunta kami kay nanay ko. Tapos si Thomas nagsabi kay nanay ko na gusto niya na daw akong pakasalan. Nag-ask na siya ng permission kay nanay ko. Ayun ang maganda. So nag-ask siya ng permission kay nanay ko. So, pagkatapos noon, after few days, after 1 week pa ata yun, nag-propose na si Thomas sa akin sa may Makati. Alam nyo ba mga kabalda, nag-propose si Thomas sa may Makati. Kumain kami ha. Kumain kami sa labas, nag-eat all you can kami. Gastos ni Thomas syempre. Ayun nga mga kabalda, edi kumain kami sa labas, marami kami, si Nanay Nunoy, Atidas, ayan, si Chacha, basta marami kami noon. Tapos edi kanya-kanya kaming uwi, sila Atidas umuwi naman, sila Nanay Nunoy, si Chacha, ako, tsaka si Thomas, bumalik kami sa may Airbnb. At ngayon, si mother ko at si Pinky, bumalik na sila sa may Makati. So, ngayon nga mga kabalda, sabi ni Thomas, bibili nga daw, pagdating namin sa may Makati, sa Airbnb kasi yun not Airbnb. Airbnb yung building. Maganda kasi sa ilalim nun, mga kabalda, is groceryhan ba. Tapos doon mga kabalda, sabi ni Thomas, maunan na kayo doon sa taas. Pero bumili na kami ng sing-sing ni Thomas ha. Kasama. Ako ang nagpili noon kasi may napili siya. Hindi ko gusto. Gusto ko yung mga maraming mga diamond ba. Ayan ang wedding ring. So, ngayon, kami naman ni Chacha, sabi, tara na, dali na. Kasi parang gusto ko na ETA sa CR. Tapos, ayun, nag-CR na ako mga kabalda at ilang minutes din ako nag-CR mga kabalda. Tapos, bumili si Thomas ng tubig. Kasi sabi ko nga, wala na tayong tubig. Bumili ka na ng tubig. Ganon. Siya bumili ng tubig. Tapos ngayon mga kabalda, doon na siya sa may loob. Kinuntsaba niya pala si Chacha na wag maingay. Ako naman, kakatapos ko lang mag-CR. Tapos na, ang palda ko na sa taas pa. Tapos may cycling. Nakita niyo yun sa video. So, ayun mga kabaldang proposal namin. Hindi ko na-expect na mag-propose pala siya doon sa may Airbnb. Ayun mga kabalda, nag-propose na yun si Thomas sa Airbnb. Ayun na. Tapos binigyan niya ako ng flower. Sabi ko, nung paglabas ko pala ng CR, sabi ko, oh, you're here!
here! Sabi ko, oh, you're here! Tapos, sabi niya, oh yeah, I have flowers. Sabi niya. Tapos, oh, really? Wow! Tapos, pag-ubot yung bulaklak, tapos na ganun siya ng, kukuha siya ng sing-sing. Alam ko na mag-propose. Tapos, ayun na. Edi, ang tanong niya sa akin is, Will you? make me the happiest man in the world? Yung side na yun, Ay! but Ganun. Di, ayun mga kabala, engaged na kami. I'm so happy na napaluha ka na lang talaga. So, may video, mahaba kasi yung video na yun eh. Sa Reels kasi yun na-upload. So, hindi nyo ata nakita yung buong video. Ayun mga kabalda, engaged na kami ni Thomas. Ayun lang. Tsaka, ang nagustuhan ko lang din talaga kay Thomas is, mabait siya. Tapos, responsable. Tsaka gwapo. Mas, kung ako ang makano kay Thomas, gwapo si Thomas para sa akin. Syempre naman. Ayun lang, responsable si Toto. At, engaged na kami. Akong kabalda, nakahanap ako ng lalaki na para sa akin. At bigay din talaga ng Lord sa akin. So, kung ikaw ang nakapagpanood din ng video na to or ng vlog na to, so mag-pray ka lang at ibibigay din ni Lord ang para sa iyo. So, ayun lang mga kabalda. May part 2 pa pala tayo mga kabalda. I-chika ko sa inyo kung paano ako nakapunta dito. So, sa engagement pa lang tayo. Thank you so much for watching. Mahaba na. Bye-bye. Bye.